Meet Erysichthon, isang king sa Thessaly, specifically sa city of Cnidus. By the way, ang chismith natin ngayon ay hango sa version ni Callimachus. During the time of King Erysichthon, kilala siya hindi dahil sa magaling siya, sa nakikipagkapwa-tao siya, kilala siya dahil sa ang kanyang kayabangan. Ang kayabangan niya ay naka-pro max pa nga. Bukod sa pagiging mayabang niya ay wala siyang sinasantong kahit sino. Very disrespectful siya sa mga gods and goddesses, lalo na kay Demeter, na goddess of agriculture. Isang araw, nagsama siya ng 20 men sa sacred grove ni Demeter. Ang grove na ito ay hindi lamang worship area ng mga mortals, kundi ito rin ay sanctuaryo ng sacred plants and trees ni Demeter. Sa grove na iyon, may isang particular tree na pinamumugaran talaga ng mga tree nymphs. Doon sila sumasayaw sa gabi at doon din sila pumapara ng mga riders na ginagabi. Charing. Aware ang mga mortals na ang sino mang sumira nito ay makakatikim ng parusa kay Demeter. Pero dahil nga mayabang at hindi nakikinig itong si Erysichthon, inutusan niya ang kanyang 20 men na magsagawa ng deforestation doon. Sabi niya, ay nako, sagaba lang ang mga puno at halaman na yan. Putulin na lahat ng yan. Magpapagawa ko ng bagong subdivision dyan. Tapos yung puno na yan, yung OA sa laki, putulin na yan. Igagamitin ko yan para i-extend ang aking palasyo para kapag may feasts, mas malawak yung ating area. Nang malaman ng mga nasasakupan ni Erysichthon ang tungkol sa gagawing pagpuputol ng puno at pagsira doon sa area, nakiusap at nang makaawa sila, sabi nila, huwag mo nang ituloy please kasi ayaw naming madamay sa galit ni Demeter. Tsaka isa pa, ang tagal na naming kinultivate niyan tapos sisirain mo lang. Po? Pero sumagot siya ng, bakit? Sino ba kayo para diktahan ako? Ako ang hari rito. Wait until you become, no? Dami niyong sinasabi, ang dami niyong reklamo. Susunod lang din naman kayo sa gusto ko. At ayun na nga, wala silang nagawa, pinaputol niya na ang mga puno. At habang pinuputol nga yung isang black poplar tree na pinamumugaran nga ng tree nymphs, ay umiiyak sila. Nag-transform pa nga itong si Demeter sa isang human form para isalba sana yung bahay ng mga tree nymphs na iyon. Pero sabi nitong si King Erysichthon, sa pag-aakala nga na mortal iyon, sabi niya, umalis-alis ka nga rito, naaalibadbaran ako sa presence mo. Tsaka huwag kang makialam kasi hindi ikaw ang king, hindi ka nga queen eh. Kapag hindi ka umalis dito, so shogbakin ko yung pagmumukha mo gamit itong axe na ito. Sa sobrang galit ni Demeter, nag-transform siya pabalik sa kanyang divine form. Nagimbal itong si Erysichthon nang makita niya na si Demeter pala yung kaharap niya, kaya nagtatatakbo siya. Pero sabi ni Demeter, kahit takbuhan mo ako, isusumpa pa rin kita. Sabi niya, dahil sa napakayabang mo at napakawalang puso mong hype ka, isinusumpa kita. Simula ngayon ay makararanas ka ng walang hanggang pagkagutom. At kahit anong kainin mo, hindi pa rin sasapat iyon. Hindi mapapawi ang gutom na iyon. Dahil sa katatakas nitong si Erysichthon, at akala niya na nakawala na siya sa curse nitong si Demeter, ay bigla siyang nakaramdam ng gutom. Inutusan niya ang kanyang alipin para ipaghanda siya ng mga pagkain. Nagsimula siyang kumain, hanggang sa kumain na siya ng kumain. Pero, napansin niya, hindi siya nabubusog. Kahit gaano pa karami yung kainin niya, hindi siya nakakaramdam ng contentment. Dumating pa nga yung point na lumakas lalo yung urge niya na kumain. Hanggang sa nagsimula siyang magbenta ng kanyang mga ari-arian, ng mga kagamitan mula sa kanyang kaharian. Pati yung anak niya na si Mestra ay sinubukan din niyang ibenta para maging alipin ng iba. Pero itong si Mestra, nabigyan siya ng abilidad nitong si Poseidon, the god of sea, na mag-shape-shift. Kaya every time na tinatangka ng tatay niya na ibenta siya, na i-auction siya, at naandyan na yung mga bibili sa kanya, ay nag-shape-shift siya. Sa pamamagitan nun ay nakakatakas siya sa hangarin ng kanyang ama na ibenta siya sa iba para lang magkaroon siya ng pangkain. Nagsa-shape-shift siya sa iba't ibang uri ng hayop o bagay. Ang abilidad na ito, version 1, maaaring dahil meron daw silang romantic relationship ni Poseidon kaya gusto siyang protektahan ni Baby Boy. Pangalawang version ay dahil maaaring naawa lang itong si Poseidon kay Mestra sa sinasapit niyang creepy things mula sa kanyang ama. Kung ano-ano na ang ginagawa niya para lang makakain. Kaya ang kanyang dating masiglang kaharian, biglang bumagsak. Mula sa pagiging mayamang king to pulubi real quick. Kasi kahit anong gawin niya nga, lagi pa rin siyang gutom. Hindi siya nasasatisfy kahit gaano pa man karami yung pagkain nakakain niya. Kahahanap niya ng mga makakain niya at wala na rin siyang maibenta, wala na siyang makain, naging very desperate na talaga siya.
nag-udyok ito para kumain na ng furzons. At hindi pa rin siya nakontento roon. Bukod sa kumakain na siya ng mga furzons, ay nagsimula na rin siyang kainin ang sarili niya. Pero the more na kinakain niya ang kahit anong bahagi ng kanyang katawan, the more naman na tumitindi ang kanyang pagkasabik sa pagkain. Naging malala ang kanyang sitwasyon hanggang sa siya ay tuluyan ng mabaliw. Kung dati ay mapagmataas siya yung tinitingala, ngayon siya naman ang kinaaawaan at kinakawawa. Binabato-bato na lamang siya, pinagtatawan-tawanan na lamang siya, at siya na ngayon ang lapit ng lapit sa mga tao para makahingi ng makakain at ng pangkain. Hanggang sa makaipon siya ng 1.5 million, nakapagpagawa siya ng kanyang sariling bahay. So ayun, kalaunan ay namatay din itong si Erysichthon at sinasabi sa maraming versions na namatay siya dahil sa self-cannibalism. Diyan po nagtatapos ang ating Chismith for tonight. Kung gusto niyo nga po ng mga ganitong klase ng kwento about sa mythology, walang katotohanan, puro katang isip lamang, ay i-like, share, and follow niyo lamang ang page na ito. Hanggang sa muli nating Chismith, paalam!